that can also be picked up in this scenario. Maganda sa pakita sa as well sa Yunus. Marcel! In-XP. Oh, Ay, wow. ayan na, pre! Ayan na. Nobody ba? Oh, Nagkabalita na. wait Okay. lang. Carl Tizzy, hindi Novaria Jungle, pare. Akala ko Pinadaan lang, pinadaan lang. Okay. Pinadaan lang Pinadaan lang. sa XP lane. At ang ating makikita ngayon sa matchup ng XP lane would be the Uranus versus the Beleric. At para naman sa ating Rome, makabagong matchup with Marcel versus Rafaela. Isa pa rin eh. Oo, tsaka yung crowd control na meron dito na ang Team Falcons for melee damage dealers such Yun. as Carl TZ. Medyo napapaisip ako ngayon kung paano nga ba papasok ang pakito na ito mula Oo. sa TL. Pero ito na yon, the first game of our Clash of the Titans for Season 18. Part 1 pa lamang ito, magkikita pa muli sa week number 5. Ano bang ina-expect natin sa ating early game? I guess yung expectation din sa TLPH is mas maging aggressive sila. Make sure na bago mag-power spike itong ating Marcel, nakakuha na sila ng konting advantage. However, that will depend kung sino yung mananalo dun sa gold lane matchup natin. Because this is Clint and Brody. Mabilis ma-activate ng mga gold laners. Kailangan lang ng 1 or 2 items if makakita natin sila sa team fights. It will matter kung sino mananalo sa lane na to. Rico. Rico. Pampason ka agad, oh. Talagang palaban itong mga gold laner natin. Pero sinusubukan nila si Kyle. Bawas-bawasan ng bahagya. Kakalahatiin lang nila yung HP dito para nga naman mapa-atras. Hindi naman nabugaw na nila doon sa attempt na kunin yung green. So, didiretso na kagad siya doon sa orange habang tuloy-tuloy lamang si Carl na nililinis lahat ng farming space niya. At ito naman talaga yung mukhang magiging game plan ng parehas na koponan, no? Medyo dead lane ng XP lane, bakbakan malala doon sa gold lane. And we could expect a lot of action in the mid lane the moment na magkaroon ng access sa ultimate ang dalawang ito, the Novaria and the Eudora. But so far, Wolf, parang wala tayong nakikita na nag-overextend ang parehas na koponan. I guess kasi yung TLPH hindi naman sobrang lakas ng kanilang lineup dito sa may gitna. This is Novaria plus the Rafaela. Magaling sila mag-poke at nakakainis kalaban. But when it comes to head-on collision, doon sila mapapatumba dito ng Eudora plus na Marcel. So they have to be careful. And dahil doon, itong TLPH kumakalma lang at talaga pumipitas-pitas lang. Nakuha ba ni Sanji yun? Kuha niya. And that's very important, no? Mukhang mauuna sa level 4 dito si Sanji at sabay lang na magle-level 4 si Flap pati si Sanford. And for Team Falcons, mukhang may balak silang masama dito sa mid lane. Pero ito naman talaga kapangyarihan ng Novaria, no? One combo lang Wala ang gitna. Mabilis na sa kanya na i-clear yun. Ayan na, Asher Echo ay nagagamit. At dalawa ang kanyang naispatan. Tinamaan si Kyle. Bababa sa 60% ang kanyang HP habang si Sanford ang natalaga para magbigay ng vision sa kanyang kupunan. Nagamit na rin yung consecration. Ngayon yung pagong ay diniretso na kagad ni Kyle na gamit yung Wrath of Flyage. Habang si Flap ngayon ang magiging target nila. Mapipicturean si Carl ang kanyang nakita pero si JP na pag-trigger. Hinahamon ni JP dito. Habang sa gilid na bahagi si Flap naman ang pinuntahan ni Sanford. Kyle! And this time yung combo muna kay Haji. Ang ticket nila sa buhay ni Carl pero buhay pa rin. Kasi meron Ayun siyang na! shield. Hindi tumama yung Star Shelter and JP with that first blood. Oh, wow! Team Liquid Philippines, hindi man nila nakuha yung pagong na iyon, ay hindi sila pumayag na wala silang makuha mula sa laban. Ang ganda rin yung decision dito mula sa TLPH na after nila matalo dun sa retry battle because takot sila dun sa golden hour. You can see that they're waiting for that golden hour bago sila nag-engage at tinake advantage yun ng Falcons para ma-retry yung turtle. But then, Carl TZ felt, okay, dahil dun sa decision nyo, pwede ako kumuha ng isang trade-off which is the purple buff. And with 1 kill na nakuha pa nila doon, sila nakakuha ng advantage. Masasabi ko lang daw, ang naging masaya sa lahat ng nangyari na yon is itong si Super Marco. Now at 2,000 gold at lamang din siya sa XP over Teddy. Oo, and alam naman natin na hindi pa sumasama ang ating mga gold laners sa first few fights. And ito yung exciting, no? When you're looking at early game-centric marksman, such as the Clint, such as the Brody, kapag umabot na tayo sa pangalawa o pangatlong turtle, sumasama agad yung mga yan eh. Oo nga eh. And expect talaga natin yan, no? Pagdating ng mga punto na yon. Pero maganda naman na ginagawa dito ng Team Liquid Philippines ay kinakalkula nila kung ano yung mga team fight na kailangan nilang laruan dito. Nabanggit natin kung gaano karami yung crowd control na meron ng Falcons. Mailinya lang ng maayos ang talagang mahihiga dito mula sa TL eh. Oo. Tsaka nakita din natin kanina, no, na marunong din mag-chain talaga ang Team Falcons dito ng kanilang crowd control despite the early levels doon sa naging fight around the purple buff. Pero ngayon, 10 segundo bago lumabas ang pangalawang pagong. Ang unang pagong ay napunta sa Team Falcons. Mukhang may masamang bala ka sa Super Marco! Malay! At mabilis na pinatay ng Team Liquid itong si Super Makmak.
Wala siya dito for the next few moments at yung pagong ay sisimula na nga ng Team Liquid Philippines. Umaaligid-aligid. Itong si Ogwen, sabang si Sanford din nagugulo. Si Kyle, titingnan na rin kagad dito ni JP. Ngayon, napicturean. Kaya lang nagamit ng Wrath of Dryad. May ipit ata si JP pero mabubuhay din. And this time ay tumama yung stun pero mamamatay din si Flap. Ogwen as well! Si Sanford ay sumama na. Wala, papasukin Limang pa. miyembro mula sa Team Liquid. Activated kagad ng Stampede. Pero si Super Macmac ay Nako. nandun. Tamang poke lamang ang kanyang ginagawa pero nasa pa mula doon sa mga combo kay Carl. Tatlo ang tumba. Wow! Very aggressive coming in from Team Liquid Philippines. At mukhang hindi pa ata sila tapos. Nandito sila ngayon sa orange buff ng Team Falcons. At ayaw nilang papasukin ang Falcons. Ayaw talaga nila pahingahin no? Si Flap, silip lang sana. At naitago na rin naman doon sa tamang damuhan ng Team Liquid Philippines sa umaarangkada. Isang bagay na kailangan alamin pag may Liquid Stampede, yung sustain na meron sila. After nung operation na ginawa nila kay Super Marco, nakakuha sila ng isang kill, nakakuha ng Flask of the Oasis agad. Etong si JP, hindi niya muna kinumpleto yung boots niya para makakuha ng mabilis na Flask of the Oasis. Kaya naman, nung nagkaroon ng turtle fight na nagkaroon ng magandang initiation si Flap, with the Flicker, with the Wrath of the Dryad, nakapag-heal up agad sila ng mabilis lang with the Favor and Flask of the Oasis. JP activating itong Stampede ng TLPH, mas mabilis, mas mataas ang sustain. Now TL are leading by 5,000 gold. At buti nga nasabi mo yung sustain, no? Pero mukhang wala silang pakisa ngayon. Si Flap ang bibigyan. Pero mukhang makakatakas naman. Si Ogwen ay madadamage din. Low HP para dito sa Purple Buff. Retrihan na lang. At mukhang makakalabak pa si Karl. Nakuha pa nga, kasabay pa itong si Flap. Parang luging-lugi ang Team Falcons doon, pero susubukan nila tamaan. Itong si Kyle, trigger na gamit ni Teddy, hindi na lang inabutan ng quick draw. Pero yung stuns mula dito kay Haji ay mananaig din. Napicturean itong si JP, si Ogen ay masyado malayo, pero tinamaan pa ng Star Shuttle mula kay Sanji. Alam mo, gamay na gamay talaga ni Sanji, yung mga tinututok na hero na ganyan eh. And still a perfect game para sa Team Liquid Philippines. Currently 8-0 ang ating kill score at gusto ata ng Cavalry ang mid lane turret ng Team Falcons. Sisimulan na rin nila ang pangatlong pagong. So far, 1-1 ang ating turtle score at mukhang hindi makakapalag ang Team Falcons sa turtle take na ito. Kakabukas pa lang ng bilyaran ni Sanji. Oo nga eh. Kakapost lang yan nun. Pare, Yun na lang yun. At mukhang nakapag-practice ang idol nyo. ang ganda ng mga tutok. Pre, partida, walang plangketa yan ha. Talagang tutok lang eh. Naman, kakaiba ang mga nagiging performance sa ating mga Novaria players ngayong araw na ito, and Sanji included. Right now, iba ang kanyang naging item choice kung nakita natin yung nangyari nung ating series number 1. This time around, mukhang maagang Lightning Truncheon ang choice dito ni Sanji. Oh my gosh, napakahapde ah. Tingnan natin si Kyle ay bababa sa 30% ang kanyang buhay. Inaabangan lang ni Sanji. Ayan at itututok lang. Ay, ako po. Mabuti na lang. May iframe pa doon at saka gumilid din siya eh. Gumilid na Sumide-step ng konti konti. eh. Oo, pero parang naramdaman niya eh. Nagtingil ang spider Spider senses. Alam, yung combo ngayon, no, gagamit ka na ng Astral Echo. Oy! Lapag and then shatter agad. Hello, this time ay aagawin natin yung purple buff. Kaya si Flam ay namatay! Habulin pa rin yung Super Macmac. Napicturean yung dalawa pero hindi na umabot kasi si Super Marco ay mamamaalam din. Nagamit yung Astral Echo at si Sanji. Rumirikol-rikol na rin. Napakatapang ng Team Liquid Philippines. Ramdam na ramdam natin na yung momentum na nawala sa kanila. Pilit nilang inahabol eh. Oo, 10 kill Ayan na, score. Kontra sa 0, si Ogwen. Sinusubukan tumakas. Iniwan na si Clemar. At mukhang hindi Bang! tatama. Tumama. Actually, sinalo pala niya. Tumama! Oh, isa pa, isa Habulin pa pa. rin si JP ay nandito. Reflector rin ang gamit. Sa sidestepan sana, mamicrohin sana ni Ogen pre. Sa may basag ng Tore sa gitna. Yung ibabang bahagi din, ibabasagi na ng Team Liquid. Total domination so far para sa Team Liquid Philippines. A double-digit gold lead against Team Falcons. Ay! At kumakatok na agad sila sa inhibitor turret. Alika lahat eh. Yung dami yung Star Shatter. 11-0 para dito sa ating kill score. Ngayon, Kyle at si Carl. Sabi ni Carl, nako, naaalala ko yung batang ako sa'yo. Eh. Ayun, naghahabulan na naman. Wala nang tutulong. Pero susubukan ni Kyle na tumakas. Mas mabilis daw siyang dumaan. Oh! Buti na lang. Andun yung iframe pero hahabol si Carl. Susundan na rin ni Sanji. At makakatapos. Oh my goodness, yung catapult pa yung catapult! Catapult What an pare! assist! What an assist by the catapult! With ang the kapal catapult! ang kapal pala ng palaso nun. Oo. With the eyes sa tabak of his head! And oh my
SG, tuloy ang laban dito sa loob ng orange buff at hindi na makapasok ang Team Falcons. Lord secured para sa Team Liquid Philippines. Nagigilan si Liquid dito at tingnan natin. Kasi si Flap ang kanilang didiskitahan. Kaya alam, binili na yung trip dito. Sanford will go down. At yung Torres sa top lane ay matagumpay atang bababasag dito ng Team Liquid. Ilang segundo ay pabuhay na rin naman ang kanilang inaantay. Pero nakabasag pa sila ng unti-unti. Umaagaw na rin sila ng mga resources. And wala pa 3 araw, bumalik na agad si Sanford matapos makuha ng Team Falcons ang kanyang pinakaunang kill. At parang ganun lang tuloy ang tempo para sa Team Liquid Philippines. Still a double-digit gold lead. Isang Lord na magmamarcha sa may bandang ibaba. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Gaano ba kalaki ang diferensya? This is massive kasi meron ka ng Kiraz as well as this Oracle para dito sa para kay Sanford to sustain himself. Kung sila. Naku, bibigyan na rin ata. Kagad ito si Ogwen! Susubukan niya tumangas pero hahabulin siya dito ni Teddy at si JP ang makakapatay. May Lord pa sila nakasama sa may bottom. At tuloy-tuloy ang pag-usad ng mga wave dito ng Team Liquid. Kadalasan ng mga cameraman sa video game hindi namamatay Pati sa mga pelikula hindi namamatay. Pero sa ngayon, a 4v5 scenario. Rekta ang pag-push ng Team Liquid Philippines. Kung saan nanggagaling yung damage dito ng Team Liquid eh. May sa likod, sa harap, sa gilid. At si Sanjing ngayon ay makakapagpatumba na ng Torre sa gitna. Yung Torre naman sa may bottom Kalimagitar. Hindi tumama yung Star Shutter. Pero meron na rin Winter Crown. Itong si JP. Ready ba sila na sumubsob? Ngayon si Ogen. Wow! Try lang pipicturean yung mga miyembro dito ng Team Liquid. Susubukan nila basagin yung top. May Lord pa sila nakasama. Pero makakadepensa ata ng tuluyan dito ang Team Falcons. Susubukan ni Kyle na maproteksyonan yung itaas. Pero ubus na ang kanilang base. May wave pa nakasama dito ang Team Liquid Philippines. Susubukan nila patayin si Flap. Papasok dito si Carlito. Pero mapipicturean din. Kaya lang wala ng wave na dala-dala ang Team Liquid. Pero meron pa sa gitna ha. At tuloy-tuloy lang ang sustained full HP pa rin ang Team Liquid Philippines. Gusto na nila tapusin to. Kung sila, naku, 5 yung tinamaan ng Asher Echo pero nandun yung Wrath of Dryad. Mapipicturean, naku, walang tinamaan! Si Flap ang tatamaan ng lintik, humahabol pa dito kay Kyle at si Teddy. Ay makakakuha din ng isa. Tatapusin din ng Team Liquid at stampede mula sa Team Liquid. Ang mangunguna sa Game 1. A dominating opening performance para sa Team Liquid Philippines.